Dear DJ Cory, nakita ko ang bana ko nga nagsulod sa isa ka motel. Wala ko kabalo kung paano ko umpisahan ini, pero ang mga istorya nga malantaw ko sa Facebook ang naghatag sa akon sang guts para mag-share sa akon nga istorya. Itago lang ako sa ngalan niya Charm. 24 years old na ako, may ara ako 4 ka anak, pero 3 na lang ang nabilin diri sa kalibutan. Kaya ang isa ara sa heaven. Year 2018, sa makilala ko ang live-in partner ko sa isa ka bar. Itago natin siya sa ngalan nga Honey. Ang background niya, may nauna na siya nga partner before sa akon. Pero bulagay na sila. 2 years na. Kag may anak sila. Isa. And eventually, nangin kami. Then, nagbunga ang relasyon namon. Nagbusong ako. Ginpanumdum ko sang time nga to nga ipa-adapt ko na lang ang anak namon. Since wala niya pa mabalaan nga napabusong niya ako. 2 to 3 months na ang baby sa tiyan ko sadto. Nagkadto ako sa Rojas. Tungod taga dito ang tawo nga ma-adapt kung tani isa anak namon. Pero nagbalik ako. Kaya nakapanumdum ako. Hindi ko na lang siguro pag ipa-adapt. Pagbalik ko, nagduda si Honey sa akon. Hambal niya, basi hindi ko no iya ang baby nga ginadala ko. Then, nangin okay man kami. Tungod sa conversation namon, siguro nadala lang siya sa negative thoughts niya. Eventually, ginpakilala niya ko sa parents niya. Kagang hambal sang parents niya, ipakasal daw nila kami. Para wala na ko no lagas ang una nga partner ni Honey. And then, few months after, 7 months na ang bata sa tiyan ko. Gulpi lang nagbalik ang una niya nga ginaupod. Kag nagbalikanay sila. Ginbayaan niya ako. Kag nahibaluan ko nga may natabo sa ila sang gabi nga ato nga nagkitaay sila. 3 days ako nga nagtinera sa balay sang utod niya. Then nagpauli na ako sa probinsya namon. Pila ka adlaw ang nagligad kag naghalin ng babae nga una niya nga ginupod. Then nagbalik siya sa dati niya nga routine. Daw nagpakawala siya. Sang adlaw gali nga naghalin ang babae, ginpakadto ko siya. Sang adlaw gali nga naghalin ang babae, ginpakadto ko siya sa amon. Kag nagkadto man siya. Nanganak ako. Galing, isa ka adlaw lang ang gintinera sang anak namon. Ginkuha siya ni Lord. Dala siguro sang stress kag depression ko. So fast forward to 2021, abi ko mangin okay na ang pag-upod namon tungod madamo na sang challenges kami nga nalampasan. Ang bilog ko nga pagsalig sa iya, gintinguhaan ko nga babalik para mangin okay kami. Okay lang man actually ang pag-updanay namon. Asa nga nag-abot ang adlaw nga wala akong ginuna nga matabo. February 14, 2022. Ginregaluhan niya ako sang isa ka bagay nga wala akong gin-expect nga mahatag niya sa akon. Daw mahibi pa ako tungod first time ato sa kasaysayan sang pag-upod namon. Then Feb 15, 2022, ginahilabdan ko pa sikreto ang cellphone niya kag may nakita ako. Chat sang isa ka babayi. Nagreply ako dito sa chat sang babayi. Kag nagpanggap ako nga ako ang mister ko. Kag dito na natiphag ang tanan nga pagsalig nga gintinguhaan ko gid nga ibalik para sa iya. Ang hambal sang babayi sa chat, "Baby, I love you." Nasyak ako. Nagpalangurog ang unod ko. Ginpalamalhas ako sang mapilit. Tungod sang mga nakita ko. Grabe. Daw malumos ang dughan ko sa kaakig kag sakit sang buot. Hindi ako makapati. Abi ko okay na kami. So ginkompronta ko ang mister ko. Ang sabat niya lang, wala na. Bisyo lang kuno ang may-ara sila sang babae nga ato. Amo lang na ako ng koneksyon nila. Tungod pareho sila nga nagagamit sang droga. Balaan niyo na siguro kung ano namin ko.
Well, ako naman nga, #hangag, nagpati man sa iya, kay hambal niya, hindi niya kuno pagliwaton. And then, weeks after, nag-ala NBI ako, kag nabuksan ko ang Facebook account sang girl. Kag didto ko nabasa ang tanan nga convo nila. Kag wala ako nagsala. Palusot lang galit to sang bana ko. May I love you na. Bisyo lang. Besides, may droga pa sa Iloilo sang time nga to how. Kung may ara man siguro, mahadlo ka na magtilaw, kay basi matokhang ka kag masapuan ka na lang sa dalan. Diba? Ang mga kilala ko gani nga mga adik sa barangay namo nagtalambok na, kay wala na kuno shabu. Ginabatuan ko sa pinsar ko ang ginpanghambal sang bana ko sa akon. Wala kuno kamatuoran ang mga ginapaminsar ko, kay ang babayi lang ya kuno ang nagahambal sina sa iya. So ginsundan ko ang hulag sang bana ko. One day, nakita ko ang bana ko nga nagsulod sa isa ka motel. Ang rason niya na naman, bisyo. Matira sila kuno droga sa babayi, pero wala sila plastaran. Gani nagmotel na lang sila. Tapos ining babayi, way patay man pangayo sang advice, bisan kay sino. By the way, may ara kami mga common friends, gani kilala ko man ang babayi. According ko no, sa mister ko, hindi man siya kuntani seryoso sa girl, pero samtang nagadugay, nagkakahulog na ko ng buot niya sa babayi. Sanggin pamangkot ko ang mister ko, gindinay niya na naman. Hindi ko na matuod ang sugid sang common friend sang babayi niya. Ay, kasakit lang. Nga balaan mo na sa kaugalingon mo ang matuod, pero pilit nga ginapapati sa kabutigan. May times nga hindi ko mabalaan kung sino ang patihan ko. Ang mga common friends namon, o ko ng bana ko, o ko ng babae nga nag-ako na. Sometimes, pamatsyag ko daw ginahimo nila ako nga hangag, nga mango. Tanan man ginahimo ko para sa bana ko. Ginalutuan ko siya, pagbugtaw niya may pagkaon na, ginalabhan ko ang bayo niya, ginaserbisyohan ko siya. Tapos ang balumpas ang babae nga, amo na ako ng mga kulang sa akon. Kasakit lang ba siya gon? Nga ang tao nga gina-expect mo nga magpalangga sa imo sang tampad, may ginahimo gali nga kamalamalahan. 4 ka tuig na kami kag wala ako ni gina-expect. Ikaduha na ini. Ang una sa ex niya. So subong, nagapangayo ako sang kasanagan sa Ginoo kung ano ba lang dapat kong himuon. Bilang isa ka asawa akong live-in partner. Ginahatag ko man ang panginanlanon niya bilang isa ka lalaki, bisan amo ning sitwasyon namon. Bisan kapoy ko, sige, hayang. Bika, kung abuton siya. Kay balaan ko, responsibilidad ko ina. Wala ko man ginapabayaan ang lawas ko. Wala pa man ko naglosyang. Sa tuod lang, responsable siya nga padre de pamilya. Wala ako question sa amo na nga aspeto. Sustentado niya kami sang maayo. Ginahatag niya ang tanan nga needs namon. Pero dapat bala ina mangin rason para magpalangga siya o kon magkarelasyon sa iban. Enough bala ina ang rason para mag-cheat siya sa akon kag magbutig siya sa akon. Ginapabayaan ko na lang siya sa hambal niya nga bisyo niya. Hambal niya, controlled niya man kuno. Para lang kuno hindi pagkapuyon, kaganaan sa negosyo. Ina akong tuod gidman. Nagaduda ako nga ginahimo nilang nga palusot. Yes, balaan ko sang una gatilaw-tilaw siya sang droga pero naguntat na siya. Ginpamangkot ko man ang mga common friends ko kung nagadroga gid man ang babayi. Hambal nila wala man kuno kay active kuno sa fitness and health conscious ko ng babayi. Makita ko man sa mga pictures niya sa Facebook nga daw hindi man siya ang type nga nagagamit drugs. Ay, ambot. Wala na ako kabalo kung anong dapat ko patihan. Kung kaisa naga-self-pity ako. Just because nga amo lang ko ni. Plain housewife, wala trabaho, naga-serbisyo lang sa iya. Pag gusto siya kung anong himuon niya, mangita na siya dayon sang iban. Sakit.
Pila ka beses ko na siya ginahambalan nga magbulagay na lang kami. Kay hambal sang babae niya, palangga na siya kuno sang mister ko. Adlaw-adlaw kuno sila nagaupod, updenay kun magkaon. Ang mister ko naman, hindi man makipagbulag sa akon. Hindi man siya kuno gusto nga madula ako, nga madula kami. Pero padayon man siya gihapon. Wala na ako kabalo kung anong himuon ko. 3 weeks na nga hindi makita ang yuhom ko. Kasubo sang kabuhi ko. Sang mga panahon nga ato. Hindi ko kaya mag-pretend nga okay lang ako. Kag bisan ano pa nga sorry sang mister ko, hindi ko mahimo kalimtan ang ginhimo niya nga sala. Kay liwat-liwat lang. Abi ko pagkatapos ko mabuo ang pagsali ko sa iya, pagkatapos naman malampasan ang mga bagyo sa amon nga relasyon, nakita ko na ang tao nga magapalangga sa akon sang tampad. Abi ko, maswerte na ko. Yes, maswerte gid man ako kay tama sa iya ka responsable bilang padre de pamilya. Wala sang time nga nakabatsyag ako nga ginakulang kami sang mga anak namon. Sa subong, ginahulat ko na lang nga siya na mismong magbuya. Pero wala siya kabalusin na. Nagadistansya na ako sa iya para kung mag-abot ang adlaw nga siya na mismong maghambal nga magbulagay na lang kami. Medyo kaya ko na. Hindi na ako masakitan basang sobra. Baton ko naman nga daw dira na gid man pakadtong relasyon namon. Pero kasakit lang gid gihapon. Asa diri na lang ako, DJ Cory, love, charm.